ako po ay nag-resign sa trabaho na yon. And then 3 years po akong nag-lay minister sa ating pong simbahan. Yung chapter 3 verse 23 ng Colossians na binasa natin kanina, di ba? Sabi doon, whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. So tatandaan natin mga kapatid, naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi po dun sa mga brethren, sa mga kapatid na meron. Yes, kasama sa panaglilingkuran natin sila, pero ang pinaka main purpose ay naglilingkod tayong lahat sama-sama sa Diyos. Alam mo, Sister Debbie, konting segue lang, ano? Yung chapter 3 verse 23 ng Colossians, aksidente ko yan nakita or nabasa at nagkaroon ng matinding impact sa buhay ko. After graduation, nagtrabaho ako. And then nung nagtrabaho po ako na yun, talagang sobrang toxic ng environment. First job ko as a fresh graduate. And then nabago ako sa corporate world. Talagang sobrang toxic na, sobrang stressful. Dumadating yung time na gusto ko nang umuwi kahit wala pang uwian. Minsan pag break time gusto ko nang lumabas. Tapos minsan pag papasok na, ayaw talagang pumasok na. And then after po nun, nakatambay ako sa MRT. Nakita ko yung verse na yan. Alam niyo yung nasa parang monitor ng tawag dito ng MRT. Chapter 3 verse 23 ng Colossians. Yun yung sinasabi, whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Ano yung ibig mong sabihin, Panginoon? Sabi ko. Pag uwi ko, pinagpanalangin ko yun. And then after nun, alam niyo mga kapatid, ako po ay nag-resign sa trabaho na yun. And then 3 years po akong nag-lay minister sa ating pong simbahan. Nakita ko po doon na gusto ng Diyos, maglingkod ako sa Kanya full-heartedly. Kaya doon po ako nahubog. Napunta ako sa Bulacan, napunta ako ng Rizal, napunta ako ng urban na missionary. Naintindihan ko kung ano yung sinasabi ng Diyos na gawin mo yan dahil sa ginagawa mo yan para sa akin, hindi para i-please yung maraming mga tao.